Kamusta ka trade? Kasama natin si Sir Nico, the lifestyle trader. Yes. At yung content natin ngayon, re-reviewin natin yung Gold Picker EA kasi may naipit na naman na trade eh. Tapos titingnan natin kung ano yung natutunan natin kasi tinitesting natin to, ano yung magandang gawin. Okay? So ito pala, nagamit mo na yung Gold Picker dati, di ba? Na-try ko yan before. Kaya nung in-upload mo yan sa YouTube, na-curious ako kung anong magiging resulta sa'yo. Nung isang araw nga actually, nag-message ako sa kanya kasi yung last content niya, drawdown ng 1,000 pips. 1,000 pips. So, kung nakalaya pa. So, good thing nakalaya naman. Kaso, last night, nung nagdi-dinner tayo, nag-drawdown ulit. Kamusta anong resulta? Marami na namang trades na ginawa, ganun din sa nakaraan. 6 na trade din yung ginawa. 0.01, 0.02, 0.04, 0.08, 0.16, 0.20. Dito kasi Martingale, di ba? Entry niya. Ang nangyari, ang pinakamalaking naging negative niya kagabi, tingnan ko. Umabot na negative $300 na naman. Negative $300. Okay. Tapos yung 0.32 na re-entry, anong price? Tayo. 2331.22. Kasi yung 0.32, mag 30 pips lang yan, 1,000 na eh. 1,000 na. 1,000 na. So, ibig sabihin, meron pang mga entries na nauna. Maging 2331.82. Oh, so possible, ang capital mo, ang balance mo is 2,000 plus, di ba? So siguro mga mag-drawdown pa, umakyat pa yan ng mga 40 pips siguro, mas talagang delikado na. Yari na, sunod na. Kasi yung 0.32, 30 pips is 1K na. 1K na. 1K na yon, or almost 1K. So yun din yung naranasan mo dati. Oo, mabilis talaga, no? So ang pinakamaganda na nakita ko, na pwede natin gamitin yung Gold Picker kasi mabilis na din yung profit eh. $2,000 yung capital, tapos ultra low micro yung account. Ultra low micro. Kasi ang pinagkaiba ng ultra low micro at ultra low standard, ang 0.1 sa micro is 0.01 sa standard. Hindi, 0.001 sa standard? Oo. Kaya mas mababa pa siya ng times 10. Okay. So ang ibig sabihin nun, kung $2,000 yung capital mo sa micro, para siya lumalabas na 10K. Times, parang lumalabas na 20K times 20K. 10. Okay, times 10. So ibig sabihin, kung yung minimum trade niya na 0.1 microlots, masyado nang mababa na yun. Parang katumpasan ng capital mo ay $80,000. Okay. So medyo matibay-tibay na, no? So you're suggesting na yung $2,000 para sa standard account is hindi advisable? Hindi recommended? Oo, kasi nakita natin, mabilis eh. Ang bilis lang ng galaw. Tingnan natin yung ibang iba kong screenshot. Tulad yan, ito yung bumaba yung gold ng konti eh. Nag-profit na siya. Nag-profit ng $29. 5 minutes time frame to ha. Umangat lang ng konti, bumalik lang. Bumalik lang ng konti, negative $324 na. So tama yung sinabi mo na mga 40 pips lang, posibleng sunog na yung $2,000. Tsaka matagal din siya mag-close kasi nung kagabi nakita natin positive na eh. Although barya-barya pa lang kasi, so hindi siya nag-close pa. Hindi ka nag-close, no? Hindi nag-close kahit naka-profit na. Mag-break even lang, mag-profit ng konti, mag-close na para safe pa. Pero kung ultra low micro to, mas maganda ultra low kasi mababa yung spread. Ibig sabihin, kung sa standard, ultra standard ay 40 pips, sunog na. So ibig sabihin, kaya niya 400 pips. Kaya. 400 pips pag ultra low micro. Kaya tingin ko yun yung magandang account na gamitin, $2,000 ultra low micro. Kaya na to. Tama. No, medyo solid na yung 400 pips. Hindi basta-basta. 400 pips pero nasa 0.3 ka na trade, that size. Iba pa yung pinanggalingan, mahaba na yun. So sa micro account, pwede ka pang maging mas aggressive doon. Yung risk, pwede yung i-turbo. Pwede yung i-turbo, no? Pwede. Matry ko nga rin yan sa micro. Basta ang mas simpleng explanation dyan, sa micro ay mas hahaba ang buhay ng account mo. Yan. Mas matibay. So mas recommended talaga sa mga beginners yung micro. Pampahaba ng buhay yun eh. Kung hindi natin kaya yung malaking kapital. Yes, diba? Tama. So yun na lang para mas matibay. Kung may kapital kayo, gusto nyo mag-testing ng malaki.
20k US dollar standard. So yun, good for you guys kasi si Bibiano, mga content niya, nire-review niyo, pinapakita niya sa inyo actual yung mga ginagamit yung mga EAs. So kami, ng mga viewers mo, alam namin yung expectation. No? Hindi kami yung ikaw yung nagka-trial and error para sa aming lahat. So, ka-trade, huwag niyong kalimutan i-follow, subscribe si Sir Nico, the Lifestyle Trader. Actually, sa next content ko rin, no? Yung meron akong interview sa kanila ni Mrs. niya. Yun. Nakakatuwa na yung kung paano siya nagsimula sa trading. Ayos. So yun, maraming salamat. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe.